with Police Lieutenant Colonel Lee Allen Bauding, mga kabombo, or Police Colonel Lee Allen Bauding, mga kabombo, ang Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, na kung saan nandiyan nga ho, yung sabi nga ho niya is that kahit na wala namang MOA, no, talagang tumutulong rin daw po sila kahit na wala hong ganito pong kasunduan, ay talagang tumutulong ho sila sa mga ganito pong bloodletting activity. So ngayon pa lang, no, syempre sa mga ganun ho na mga klase ho ng pagsuporta. Sa totoo lang, totoo nga rin naman kasi even before ang PNP, BGMP, and other uniform personnel ay nakakatuwang na rin ho natin before, like sa hanay ho ng Bureau of Fire Protection, no? Nagiging katuwang na rin ho natin sila before, no? Sa lahat ng mga uniform personnel, nagpapasalamat ho tayo. And syempre yung pong iba pa ng mga kabombo. Alam nyo ho, marami ho yung mga kababayan ho natin na kung minsan gumagawa ho ng paraan para lamang ho makapag-donate ng dugo. Meron nga ho tayong nakapanayam before na dahil po sa disqualified ho siya kasi meron ho siyang karamdaman. No, ang ginawa ho niya, yung anak ho niya, yung mga anak ho niya, yung kinausap ho niya, no, na mag-donate ng dugo. No, so ganun po yung pong ginagawa ng iba ho nating mga kababayan. So that's something na talagang syempre nakakahanga naman ho, no, para sa mga kababayan ho natin. Yung pong ganun pong mga klase ho ng mga pamamaraan para lamang ho makapag-donate ng dugo, no. Yung iba kahit na hindi na po qualified kasi nga ho may alta presyon, since may mga anak naman ho siya na pwede ho at qualified ho na mag-donate. Ganun, no, talagang hinihimok na lang ho niya yung anak niya, dinadala sa atin hong dugong bombo bloodletting activity. May mga ganyan ho. So doon po sa mga ganyan ho na mga pagkakataon, alam niyo malaking bagay ho yan, no, kung ganyan ho yung mindset ho natin. Kasi ito po hindi naman ho ito something na para ho sa atin no, ito po something na makakatulong ho sa iba, no. Yun pong pagdodonate ho kasi ng dugo, pwede kang makadugtong ng buhay. Alam niyo yung pong halimbawa yung mga minsan ay akala mo wala na hong chance, pero dahil po sa donasyon ho ninyo, no, pwede hong madugtungan yung kanilang buhay. Doon po sa mga halimbawa talagang very much in need sa mga dugo, mga kabombo, talagang uray anya aramidin da, uray kasano ka dayo ket papananda tapno laing makaala iti supply iti dara, no. Yan po yung pong sitwasyon ng ilan ho nating mga kababayan ngayon. Kung meron ho tayong enough supply ng dugo, hindi na po mahirapan yung mga kababayan ho natin na maghanap kung saan-saan, no, ng dugo, no, para lamang ho dun sa kanilang mga mahal sa buhay, no, para lamang ho sa kanilang mga kamag-anak. Well, nasa ating linya ho si Sir Mark Oliver Alimok, ang officer in charge ng Philippine Red Cross Isabela Chapter. Makakaugnayan ho natin. Sir, magandang umaga ho at welcome ho dito po sa ating palatuntunan. Ito po, no, talagang sa Saturday na ho, no, ay muli na naman ho tayo magsasagawa ng ating hong bloodletting activity sa araw ho ng Sabado. So far ho, sir, no, syempre nais lamang ho namin kayo makapanayam ho una dahil since malapit na ho yan, ano po ba yung mga dapat gawin na ho sa ngayon ng ating mga kababayan, especially yung mga magdodonate ng dugo? Ano po yung mga dapat ho nilang tandaan ho, sir, bago ho yung pong pag-donate ng dugo ho po? Yan, maganda pong umaga sa ating mga kabombo, no? So, ano po ba yung mga dapat natin tandaan pagpunta natin sa blood donation natin? So, number one, dapat physically fit po yung magdo-donate. Hindi po sila puyat. Dapat at least meron po silang 5 to 8 hours na tulog na magdamag. Pangatlo, hindi po sila nakainom ng alak within 12 hours. And then, dapat yung kanilang kilo ay 50 kilos pataas po. And then, doon sa ating mga magdo-donate, no, dapat sila po ay walang ubo, sipon, lagnat na pupunta doon. So, yun po yung ating kailangang tandaan. Saka pangalawa, pag pupunta din o magdo-donate na po sila, bago po sila isalang, at least nakakain po sila ng breakfast nila, at iinom din po sila ng tubig. So, yun po yun. Opo, sir. So far ho, sir, no, pagdating ho dito po sa binabanggit ho ninyo, unahin ho natin when it comes dito po sa edad, kumusta ho, sir?
ano po yung edad na pwede na pong mag-donate ng dugo kung sakali po? Yan. So yung 18 years old pataas po, pwede po silang mag-donate. Pero yung mga senior citizen po na first time na magdo-donate, no, hindi po yun na natin na pupunan. Pero pag regular donor po sila, for example, 60 years old, pero regular donor, kinukunan pa rin po natin sila ng dugo. So yung mga 18 pababa naman po, no? So for example, 16, 17 years old, pwede pa rin po silang mag-donate ng dugo basta't meron pong parent consent o yung guardian consent. Opo, sir. Mga kwan ho yan, sir, up to, ano po yung below ho niya? Pwede ba yung 12 years old? Or ano po? 16 years old po. 16, 17. So, yun lang po yung may guardian. Pero yung 15 pababa, hindi na po natin kinikonsider yung ganong edad. Oho. Anyway, sir, no, pagdating naman ho dito po sa mga kwan ho, yung pong mga dapat tandaan pa rin, binabanggit niyo ho kanina, dapat ay iwasan ho yung pong yun pong meron pong sakit na magdodonate ng dugo. Paano ho, sir, kung ilang araw na ho silang gumaling ho, sir, mula ho sa kanilang karamdaman ho? At least po dun sa mga may lagnat, ubo, sipon, at least 1 week po yun. No, na naka-rest. Hindi po lang sa 24 hours na magaling na sila, pwede na po. At least 1 week po yun na hindi po sila pwede. Ganon din po doon sa mga kababaihan natin na nagkaroon ng dalaw, no? So hindi din po sila pwedeng mag-donate ng dalaw. Oho, sir. Anyway, sir, pagdating naman ho sa mga kabomboho natin, dun sa mga paalala ho ninyo, sir, paano ho? Siyempre, kung sakali, yung pong iba ho kasi nangangamba na baka raw ho masakit yung pagdodonate ng dugo. Ano po ba yung feeling kapag ikaw ay nagdodonate na ng dugo, sir? Masakit ho ba talaga or hindi naman ho? Hindi po siya masakit. Sabi nga natin a little pain, a lot to gain, no? So, yung konting pain na yan, number one, parang siyang kagat lang talaga siya ng langgam dahil dun sa karayom na in-insert natin. Pero ano po ba yung benefit nung pagbibigay natin ng dugo? So, number one, marami tayong taong matutulungan doon sa dugo na binibigay natin sa ngayon kasi siyempre yung mga anak, yung mga na dinadialysis, so kailangan silang bigyan o salinan ng dugo. Doon sa advantage naman nag-donate, mati-check din yung kanilang dugo, no? So pag may parang makikita kung positive, maganda ba yung dugo nila, okay ba yung dugo nila. Kasi pag nagkaroon po ng problema doon sa dugo, yung ating staff, no, ay tatawagan nila mismo yung nag-donate ng dugo kung nagkaroon ng problema dun sa dugo nila. Opo, sir. And syempre, when it comes to, sir, sa mga benefits ho nito pong pagdodonate ng dugo sa sarili ho natin, aside dun sa nag-check up yung dugo ho natin, kasi sabi ho ninyo, sir, tama ho ba yung pong binabanggit ho ninyo, nalalaman ho yan sa pamamagitan ho ng screening, tama ho ba? Blood screening? Opo. Sa lahat ng dugo na dinodonate natin, dumadaan po yan sa screening o series of screening ng sakit, no? Yung HEPA, yung HIV, yung HEPA, yung syphilis. So yun po yung mga chine-check na sakit doon sa ating dugo. So pag meron pong nakitang ganun na problema sa dugo natin, ini-inform po natin yung mismong nag-donate. Kaya po doon sa interview sheet natin, meron silang personal number na ginagawa para pag doon sa personal number na yon, yun mismo yung tatawagan natin. Kaya kailangan po nilang ibigay yung personal number nila para just in case nagkaroon po ng problema doon sa kanilang dugo, ay bibigyan sila personal ng ating mga staff ng advice at saka bibigyan din sila ng guidance kung paano ang gagawin doon sa kanila. Opo, sir. And syempre, dun po sa mga other benefits naman ho nito, sir. Kasi may mga nagsasabi rin daw, sir, na
kapag halimbawa, nagdo-donate ka ng dugo, may mga klase ho ng sakit na pwede mong maiwasan, tama ho ba? Opo, pag nagdo-donate po tayo ng dugo, nagiging mas healthy tayo. Number one, naiwasan natin yung hypertension kasi gumaganda yung circulation ng dugo natin, no? Parang sabi nga nila, parang makina po 'yan. Pag na-change oil daw yung makina, gumaganda yung takbo ng sasakyan. Ganun din po yung tao, pag lalo na sa ating mga kalalakihan na hindi tayo nagkakaroon ng menstruation, mas magandang nagdo-donate din tayo para mas gumaganda yung circulation ng ating dugo. So, yun po yung advantage nun. Mas nagiging healthy tayo at nagpro-produce ng panibagong dugo yung ating bone marrow. So, meron tayong panibagong dugo na ginagamit. Well, sige po, no? Yun na lamang ho siguro. Pero pagdating naman ho pala dito po sa sir, dito po sa supply ng dugo ho sa ngayon. Kumusta ho, sir? Yung pong ito pong supply ng dugo sa mga blood banks ng Philippine Red Cross po. Actually, okay po yung ating supply ng dugo, no? Sa ngayon. Kaya lang parating po kasi yung lean month, yung December at saka January. Nagkakaroon tayo ng shortage ng dugo pagdating sa mga ganong panahon. No? Kaya po, napakaswerte po natin dito ngayon sa Isabela o doon sa buong Pilipinas na nagkandak po ng bloodletting ang ating Bombo Radyo para masuportahan po yung panahon na lean month ng dugo. Opo, sir. Opo. Yun nga, 35 days lang po kasi yung lifespan ng isang dugo. So, after 35 days, mag-e-expire na po yun. So, at least yung December, yung December natin, naku-cover pa rin po nung dinonate na natin sa Red Cross, no? Sa Bombo Radyo na activity natin ng Bombo Radyo, Dugong Bombo. Opo, sir. Sir, so far ho, pagdating ho pala dito po sa ganyan ho ng mga lean months, gaano kahirap po, sir, yung sitwasyon kapag lean months ho? Ang nagiging mahirap po niyan, yung mga kumukuha din po ng dugo kasi nagkakaroon po tayo ng nire-require po natin yung kukuha ng dugo, papalitan din nila ng dugo para masustain natin yung ating kailangan na stock na dugo. Kaya po ganun siya. Ang nagiging problema po niyan, pag lean month, yung mga nakukuha din nilang kamag-anak, hindi din pumapasa pag nagdo-donate o magre-replace o magdo-donate ng dugo para at least ma-maintain nga natin. So yun, may pumupunta, nakainom na, o may sakit din. So yun po yung mga nakukuha nila. Kaya hindi po natin sila nakukunan. Kaya napakaganda talaga na meron po tayong blood donation para pagkukuha na yung mga ngailangan, hindi na po sila mahihirapan na mag-replace ba o mag-donate pa ng dugo. Kukunin na lang nila yung dugo. So yung screening fee na lang po talaga yung ating iisipin. So na kailangang i-finance nung kukuha. Alright, sige po. Sir, yun na lamang ho, sir. At if ever na may mga nais na lamang ho kayong idagdag, message ho sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, sir. Yun po. Muli sa ngalan po ng Philippine Red Cross Isabela Chapter, kami po ay nagpapasalamat sa ating kabombo no, na magdo-donate. Ni-encourage po namin kayo na mag-donate, mag-support po sa ating activity ngayon na tulungan ang Red Cross na magkaroon ng enough na supply ng dugo. Pangalawa po ngayong panahon na to na nakita niyo naman po na nasa lantad din tayo ng bagyo, no, na uwan. Ang Red Cross po ngayon ay ongoing po ang aming hot meals sa mga iba't ibang munisipyo dito sa Isabela at nagkakaroon din po tayo ng distribution ng tubig. So gusto ko lang din pong paalala sa ating mga kabombo, dito po pumupunta yung mga dinodonate natin sa Philippine Red Cross na assistance, no? Doon po. Yan. So muli, maraming salamat po sa ating mga kabombo at mabuhay po kayo. Sige po.
Sir, maraming salamat din ho at again, magandang umaga ho sa inyo, sir. Magandang umaga po. Salamat po. God bless. Salamat po. Si Sir Mark Oliver Alimok, mga kabombo mula ho sa Philippine Red Cross Isabela Chapter, no, makaugnay ho dito po sa anong tawag diyan, dito po sa pag-donate ho ng dugo, yung mga paalala ho, no, sa mga kababayan ho natin. So dapat healthy ho kayo ha, mga kabombo, no. Syempre kahit hindi po kasi po pwede na yun pong mga kababayan ho natin, sabi nga ho natin ay nakainom, no. Hindi po pwede na nagpupuyat, no. Kung nakaroon ngay ta hanyo unay nga ipuypuyatan isuna no na kayo mga pampansinin. Anya, o dapat talagang kayo ho ay mayroon pong as much as possible, no, masarap na tulog. Or kung hindi man masarap na tulog, at hindi po dapat bababa sa 5 hours, no, yung inyo pong tulog. Yun po yung paalala ni Sir Mark Oliver Alimok. At syempre, no, aside from hindi po nakainom, hindi po puyat, no, dapat ay healthy, di ba? Yan po yung mga paalala sa mga kabombo ho natin, sa mga kababayan ho natin. Alam niyo ho kasi pagdating ho dito po sa pakitanggal nga yan bumbo pagdating ho dito po sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, no, na syempre gusto hong mag-donate ng dugo, marami ho yung mga nagtatanong na ho sa atin, sabi ho nila, Bombo Kervin, yun po bang pagdodonate ng dugo is talagang something na meron din po akong makukuha. Oo, meron din ho kayong makukuha. Syempre, again, yung pong mga benepisyo ho na binanggit ho kanina ni Sir Mark Oliver Alimok. No, may mga klase ho ng mga sakit na pwede ho ninyong maiwasan sa pamamagitan ng blood donation, mga kabombo. At syempre, no, when it comes to dito po sa makukuha rin ho, meron din po tayong ibibigay ng mga dugong bombo t-shirts, no, mga kabombo, yun pong dugong bombo t-shirts. Ano pa po ba, no? Meron din po tayong ibibigay na mga hot meals at syempre vitamins para ho dito po sa mga successful blood donors ho natin. So dun sa mga different organizations, no, mamamahagi rin ho tayo later on ng mga pagkilala rin ho sa kanila, no, sa different organizations na makakatuwang ho natin dito po sa atin hong dugong bombo bloodletting activity. Anyway, no, sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, mamaya pag-usapan pa po natin yan. Pero dito muna tayo sa atin hong mga paalala. Oras ho natin, 10 minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga. Bombo Hanay Big Time! Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Kada patak ng dugo, may katumbas na pag-asa. Isang donasyon lang, 3 buhay ang pwedeng mailigtas. Sama-sama tayong maging bayani sa November 15, 2025. Dugo mo, regalo ng buhay. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Donate blood. Be a hero. Alam mo ba, sa bawat pag-donate ng dugo, hindi lang buhay ng iba,
Bombo Hanay Big Time.